Hello po. Good evening po, Pastor. Good evening. Salamat dito na kayo. Introduction sa ating mga sa ating mga viewers. Maghihintay lang tayo ng kahit mga 5 minutes para makapag-umpisa tayo sa ating initial offering ng ating God Questions Philippines question and answer. At ito po ay tungkol po sa mga tanong sa gotquestions.org sa English website at saka sa Tagalog na amin pong isi-share sa inyo yung mga tanong. Confidential po naman ang kanilang mga pangalan. No? Pagka po may nagtatanong sa amin ay confidential, di po namin nakikita yung tunay na name. Malibang magsabi sila ng kanilang tunay na name. Pero karamihan po ay confidentially, ay ang ginagamit po nilang pangalan ay hindi yung tunay nilang pangalan. Karamihan kasi po ay nahihiya marahil na magpakilala dahil nga marami silang mga katanungan na maaaring hindi nila mahanapan ng sagot. At ang ating pong ministry ay tayo po ay sumasagot sa mga tanong ng mga Kristiyano at kahit maging ng mga hindi Kristiyano. At ang God Questions Philippines po ay nagki-cater sa mga Filipino at sa mga taga-ibang bansa din na nais magtanong. Yan. Pero karamihan po ay mga Pilipino ang atin pong mga kinikater sa God Questions Philippines. Ito po ay isang extension ng God Questions Ministries USA. At tayo po ay mayroon pong YouTube channel. Yan, pwede nyo pong hanapin sa YouTube ang God Questions Philippines YouTube Tagalog o GT Tagalog o YouTube channel ng God Questions Tagalog. I-type nyo lang po pag nasa YouTube kayo ang God Questions Tagalog at makikita nyo po, mayroon na po tayong more than 100 na YouTube videos. Nag-start po tayo mga ilang buwan na ang nakakaraan at sa kasalukuyan po ay mayroon na po tayong 1,200 subscribers. So praise the Lord na tayo po ay marami na po ang nakakita ng ating pong YouTube channel at nanonood sa ating mga YouTube videos na ating pong pinupost, na ating pong sinasagot ang mga tanong doon. Tayo din po ay may articles, may website po tayo ng mga articles in Tagalog na sinasagot po natin ang mga tanong at atin pong ginagawan po ng page sa website natin sa gotquestions.org Tagalog. At yan po ang isa sa ating mga ministries ng ating pong God Questions Philippines. At ngayon po ay may karagdagan tayong ministry. Ito pong live podcast natin via Facebook. Tayo po ay magpe-present ng mga tanong at atin pong sasagutin yung mga tanong na yon gaya nung atin pong isinagot doon sa kanila pong email. At madadagdagan pa iyan kasi nga po ay meron po tayong mga kasama na mag-e-explore sa mga tanong na yan upang palawakin pa yung maaaring matouch natin ng mga paksa na kaakibat o kaugnay ng mga tanong na yan ng mga totoong tao, mga Kristiyano man o hindi, na nagtatanong po sa atin. At ang kasama po natin ngayon ay si Pastor Derek Pahalya. Pastor Derek Pahalya po ay pastor sa Quezon Province. Partikular sa ang probinsya ka po, Pastor Derek? Quezon po, Quezon. Dito sa bayan ng Katanawan, Pastor. Yan, sa po. Siya po ay kasama po sa Alliance of Bible Christian Communities of the Philippines at siya po may pinagpapastoran po doon sa Katanawan Bible Church. Opo. At si Levi Jangli po ay isa po nating young people sa Teresa Rizal.
Siya po ay isa sa mga katuwang ng atin pong mga youth workers doon, na meron po silang isang grupo na nagtitipon-tipon every Sunday upang pong sila po ay sumamba sa Panginoon. At si Levi Jan din po ay atin pong tagagawa ng videos, no, sa atin pong God Questions YouTube channel, sa Tagalog po natin na YouTube. At kami pong tatlo ay maglilingkod sa inyo. Ako po si Pastor Ramil Corpus, at ako po ang administrator at director po ng ministry dito po sa Pilipinas ng atin pong God Questions. At kami po ay malugod po na maglilingkod po sa inyo. Pwede rin po kayong mag-chat o mag-comment, no, kung mayroon pong may kaugnayan sa ating tanong na sasagutin. Specifically, no, sana po ay yung mayroon pong paksa na kagaya po ng ating pong sasaguting tanong ngayon. At atin po ipapakita yung mismong tanong dito po sa atin pong isa sa mga sa profile po ni Levi Jan. Kanya po ipapakita, at kung mayroon din pong tanong na may kaugnayan sa salvation, kasi ito yung ating tatalakayin na tanong, no, parang may kaugnayan po sa kanya pong assurance of salvation. Pwede rin pong i-post din ito pagkatapos nating talakayin ng konti yung pong talakayin natin itong tanong na ito, ay atin pong paglalaanan ng konting panahon din yung mga tanong. Sisikapin po nating matapos, no, kahit po 30 minutes, at kung kinakailangan ay magdagdag tayo ng counting time. Yun po, at sige po, Pastor Derek, pakibasa po yung ating tanong, no? At na ipa-flash po natin sa screen ni LJ. Yan po ay actual po na tanong sa God Questions English po, question and answer, at atin pong sasagutin. Bali po ito ay hindi ko pa nasagot directly, no? Hindi ko pa na-send yung sagot via po sa atin pong email. Atin pong tatalakayin na ito ngayon para po ma-explore pa natin, no, ni Pastor Derek at ni LJ yung tanong na ito. Yan po, ito po yung ating tanong. Yes. Yun. Sige po, Pastor Derek, pakibasa mo na lang on your side. Hindi ko makita, Pastor. Sa akin. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Pastor Ramel and LJ. Magandang gabi sa atin po. At sa mga nanonood po sa atin sa FB Live, magandang gabi po sa inyo. At sumunod niyo po ang biyaya ng Diyos sa gabi pong ito. So, may nakapost po ba tayong tanong, Pastor? O dito sa atin. May mga katanungan kasi po dito na patungkol sa salvation, na ito ay bibigyan linaw po ng atin pong sa pastor, si Pastor Ramil, at sasagutin po niya. So, kagaya po ng katanungan na patungkol sa kaligtasan. Pastor Ramil, napakahalaga po nito na napaksang ito sa kaligtasan dahil marami talaga ang mga tao na interesado talaga dito. Lalo na pag pinag-usapan po ay patungkol sa kaligtasan. May mga kanya-kanya pong view sila. Di ba po? So, marahil ay alam po ninyo ito at dito po sa katanungan natin ay gusto ko po na malinawan mula sa inyo at malinawan para sa ating pong mga nanonood. Maaari po ba ninyong tiyakin o tiyakin sa amin na maaari bang makatiyak ang isang tao na siya ay pupunta po sa langit
o makakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya? Ito pong katanungan na ito ay marami ang nagtatanong at marahil marami din ang naguguluhan at may kanya-kanya po silang sagot. Pwede po ba na paano pa makakapunta sa langit ang isang tao? Sa pamamagitan ba ng pananampalataya lamang o mayroon pong iba pa pong paraan? Yan, no? Yung tanong niya ay may implied na siya ay nakarinig ng ebanghelyo. Implied kasi mayroon siyang sinasabi na ang kaligtasan ba ay sa pananampalataya lamang. So ibig sabihin ay sa kanyang buhay ay siya ay nakarinig na ng ebanghelyo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. So may question lang siya kasi nga maaaring siya ay hindi pa gaanong malawak yung kanyang pangunawa sa doktrina ng kaligtasan. Ito po sa theology ang tawag ay soteriology, no, sa pag-aaral sa systematic theology. Ito'y doktrina ng kaligtasan. At yun nga po, yung tanong niya, Pastor Derek, ay maaari bang makatiyak? Yun ang una, di ba? Tama po. Yan. So ang sagot po ay oo. Buhay pa po tayo, ay pwede na po tayong makatiyak, no? Pastor Derek, pakibasa mo po yung unang Juan 5:13. Babasahin ko po. Ito pong sulat na ito as an introduction ay sulat po ni Juan sa mga mananampalataya na maaaring hindi pa po nakakatiyak. Kaya meron siyang sinasabing para malaman nila na pwede silang makatiyak kasi Kristiyano na sila o nakakilala na sa Panginoon pero hindi pa sila nakakatiyak. Kaya isinulat po ito ni Juan. Sige po, Pastor Derek. May pabasahin ko po dito sa unang Juan chapter 5 verse 13. Sabi po dito sa Magandang Balita Biblia, sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Napakaganda pong talata, no? Yan. Sabi ni Juan, kaya niya isinulat ang kanyang aklat, ang kanyang liham, at isinulat sa mga mananampalataya. Sabi doon, sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong, diba? Na kayong nananalig. So isinulat ito sa mga nananalig. Kaya niya isinulat ay upang malaman nila, no? 'Yun ang layunin. Bakit? Kasi hindi nila alam. So kaya po hindi po totoo na pag hindi mo tiyak na ligtas ka ay hindi ka nga ligtas, no? Kasi itong mga taong ito, ayon kay Juan, ay nananalig na pero hindi pa nila alam na sila ligtas. Kaya po ang kaligtasan ay hindi nakabase sa iyong katiyakan. Kasi maraming tao na nakakilala sa Panginoon, talagang tunay na sumuko sa ating Panginoon at siya ang sinusunod sa halip na ang sarili at nagsisikap na makasunod sa Panginoon, ay hindi ibig sabihin ay nagdududa sila ay hindi sila ligtas. Gaya ng nagtanong na ito, no? So nagdududa siya sa kanyang kaligtasan pero sabi ni Juan, marami talaga na nananalig at kasama dito yung kanyang mga sinulatan, no, na hindi nila tiyak. Kaya sabi niya, isinusulat ko to sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. At ang tense po niyan ay past tense, no, or present tense rather, no, may. Hindi niya sinabing kayong nananalig ay magkakaroon pa lang ng buhay na walang hanggan. Hindi yun ang salita na binanggit niya. At kahit sa Greek na translation ay yan talaga ang direktang sinabi, no? Present tense, no? Mayroon na buhay na walang hanggan. Buhay pa kasi nananalig sila, di ba? At sinulatan sila kaya buhay sila, no? Hindi sila patay kasi patay na itong mga sinulatan niya na nananalig, ba't pa niya susulatan? Di na mababasa yan. Kaya sinusulat sa inyo na kayong nananalig, yun ang sitwasyon ng mga taong sinulatan niya, no? Kristiyano na sila. Ay, ang sabi niya, upang malaman ninyo, kasi kayo nanalig pero hindi nyo alam. That's the implication ng kanyang statement. Ngayon, ang sabi niya na kayong nananalig ay mayroon na o may buhay na walang hanggan.
buhay na walang hanggan. Hmm. Malinaw po, ano po, Pastor? Pananalig, ano po? Pananalig. Sa pamamagitan ng pananalig. So, yun pala po, sa pamamagitan ng pananalig, pananampalataya. So, malinaw din po yung talata na pinaliwanag niyo po kanina yung aking binasa. So, ibig sabihin po, Pastor, ay gusto sabihin po, Pastor Ramil, ito ba yung pagtitiwala kay Jesus? Ito yung kapag nagtiwala ka sa Panginoong Jesus, ay maliligtas ka sa parusa, sa impyerno. At mapupunta ka sa langit. O mapapatawad yung kasalanan mo. So, yun po ba yung ibig sabihin? Pwede po bang pakidetalye po po nito? Opo, opo. Kasi po may dalawang bagay ang na ginawa ang Panginoong Hesus, no, para sa atin. Una po, kanyang obedience, perfect obedience. Yung righteousness po ni Jesus ay totoo na siya po talaga ay perpektong sumunod sa lahat ng kautusan at sa lahat ng kalooban ng kanyang Diyos Ama at atin ding Ama. No, kaya po siya po ay mayroong tinatawag na imputed righteousness sa atin dahil siya po ay naging righteous. Practically speaking at hindi lang po theoretically, no, na siya po ay sumunod sa Diyos, kundi siya actual na nabuhay Actual. po at perpektong sinunod. Okay po. Kaya po double imputation po ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Wala po tayong nagawa para sa ating kaligtasan dahil una, yung ating katuwiran ay hindi sa atin. Nang tayo po ay sabi nga niya nung nagtanong, no, yung pagtitiwala, napakaganda tayan yung pagtitiwala, no, kasi mas malalim yan kaysa dun sa paniniwala. Opo. No. Kaya itong nagtanong na ito ay may experience na siya trust talaga sa Panginoon. Lamang siya ay may doubt. Maaring hindi pa siya lubusang nakatitiyak dahil nag-i-struggle siya . At yun kadalasan ang dahilan ng mga Kristiyano kung bakit hindi nakatitiyak kasi nagtitiwala sila sa kanilang sariling righteousness. Yes. Pastor, nabanggit mo po on the process yung imputed righteousness, ano? Pwede po bang paki-expound mo po para sa amin, para sa lahat sa mga nanonood po natin? Ano po yung makahulugan nito para sa ating kaligtasan? Ano yung ibig sabihin ng imputed righteousness na ito? Ang imputed ay sa Tagalog ay ipinahiram o isinalin o ipinasa. Dahil tayo ay righteousness na makakapasa sa pamantayan ng Diyos Ama. Dahil ang Diyos ay perpekto, dapat tayong maging perpekto. Dapat tayong maging perpektong banal. Dahil ang makakapasa lang sa Diyos ay perpektong banal. Ang problema ng lahat ng tao ay lahat ay nagkasala, Roma 3:23, at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, ang ginawa ng Panginoon, siya ay perpektong sumunod sa lahat ng utos at kalooban ng Ama upang yung kanyang katuwiran ang kanyang iharap sa harapan ng Ama at ipahiram sa atin o ipataw sa atin yon. Ibigay sa atin ang kanyang katuwiran nang tayo ay magtiwala kay Jesus at magsisi sa ating kasalanan kay Jesus at alisin ang ating pagtitiwala sa ating sarili. Kaya imputed righteousness po yon. At saka, kalawa, ay yung pong atoning death ni Jesus Christ. Nang siya'y mamatay, no, ay kanya pong binayaran yung parusa na para sa ating kasalanan. Yan, kaya dalawa ang kanyang ginawa, no, nang siya'y mabuhay dito sa lupa, nagkatawang tao. Una, perpekto siyang sumunod sa mga utos ng Diyos dahil hindi tayo makasunod. At nang makasunod ng perpekto sa lahat ng kalooban at utos ng Diyos, yun ay kanyang ipinasa sa atin. Yun ay kanyang ipinagkaloob sa atin, yung katuwiran na yan. Kaya nga sa pagharap natin sa Diyos, hindi ang ating sariling katuwiran ang tinitingnan ng Diyos dahil wala siyang makikitang karapat-dapat sa ating katuwiran . Sabi sa Isaiah 50, no, sabi doon ay
tayo ay pawang maruming basahan lang, no? Yung ating katuwiran sa paningin ng Diyos. Kahit yung katuwiran natin ay maruming basahan pa rin. Kahit ang ating mabubuting gawa ay hindi qualified, hindi makapapasa sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga kailangan natin ang tagapagligtas na susunod sa lahat ng utos ng Diyos upang siya ang maging tagapagligtas natin at siyang sumunod sa lahat ng kalooban at kautusan ng Diyos on our behalf. Kaya tayo ngayon ay pwede nang maligtas kasi mayroon ng umako may gumawa na ng ating hindi kayang gawin. Okay. Dalawa, binayaran niya yung kaparusahan na para sa atin. Yung kanyang atoning deaths. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang dugo, ang nagsilbing pambayad. By the way, yung blood of Christ is, ano po yan? It's a figure of speech, no? Nagre-represent hindi lang sa kanyang kamatayan, kundi sa buong kanyang naging buhay sa lupa nung siya ay nagkatawang tao. Yung blood ay kumakatawan sa lahat ng kanyang pagdurusa, sa lahat ng kanyang katuwiran at sa kanyang kamatayan upang bayaran yung ating hindi kayang bayaran sa Diyos. Yung pagkakautang natin, yung ating parusa, no? Parusang para sa atin dahil sa tayo'y talagang hindi nakayanan natin na makasunod. At isang kasalanan lang kasi sa Diyos, bagsak na at parurusahan tayo sa impyerno, magpawalang hanggan. Pero si Jesus ay namatay upang bayaran ang parusang yon. Siya hindi dapat mamatay kasi wala namang kasalanan. Pero sa kanyang kamatayan sa krus ay kanyang tinubos ang ating kaparusahan, ng ating kasalanan, at tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Yan. So, ayun. Malinaw pala po na talagang ang tao ay ayon sa inyo pong paliwanag ay walang nikatiting na pwedeng gawin na kabutihan para maligtas. Tama po, Pastor Amil, po. Mas siguro mas magandang sa aking pananaw, no, mas maganda na ganito ang pangungusap. Naligtas tayo sa biyaya, no. Naligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Pakibasa mo ang Efeso 2:8 hanggang 9. Basahin ko po sa Efeso 2:8. Okay? Ganito po ang sinasabi sa Efeso 2:8 hanggang 9. Sabi po dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Yan. So ang sabi diyan, ang pinaka-merit o merit cause, sabi nga ni John Calvin, the meritorious cause is the grace of God. Sa biyaya, yun ang merit. Yun ang talagang sentrong pundasyon ng kaligtasan, hindi yung pananampalataya. Kung hindi, ang pundasyon ng kaligtasan, kung ba't tayo naligtas, ay sa biyaya lang ng Diyos. Dahil nga wala tayong kakayahan eh. At ang nararapat para sa atin ay parusa. Yun. Pero dahil sa ang ginawa ng Diyos, siya ang namatay, ang kanyang anak, nabugtong na anak na si Jesus, na Diyos na nagkatawang tao, ang siyang nagbayad, hindi dahil sa atin, kaya ang tawag doon ay hindi pinagpapaguran eh. Hindi tayo nagpagod. Hindi tayo ang dahilan, kaya tayo naligtas. Kundi yung biyayang yon, yung unmerited favor. Yun po ang ibig sabihin sa English, no? Unmerited favor. Yung kanyang pagdurusa, yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay, at ang kanyang muling pagbabalik, iyon ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Hindi dahil sa ating sarili. Ngayon, ang instrumental cause ay yung pananampalataya. Okay. Hindi tayo talaga naligtas dahil sa pananampalataya, kundi yun lang ang instrumento para ma-appropriate natin o maranasan natin ang kaligtasan. Dahil kung hindi tayo sumampalataya, hindi natin mararanasan kaligtasan. Kaya yung pananampalataya ay instrument lang. At ito ang pinagtatalunan ng maraming mga theologians. Pananampalataya ay sarili, galing sa atin, o ang pananampalataya ay
kaloob din ng Diyos? Opo, actually pastor yan yung kasunod sanang itatanong ko. Ano, Kasi opo, itanong mo na, marami po ang mga yan, sabi mo nga po ay pinagdidibatihan. So gusto ko po na malinawan natin para sa mga manonood natin. Ayun, para nabanggit niyo po na ito ba ay galing sa atin o galing din sa Diyos. ayan. Yan. So ang sabi doon, kaya nga po redundant kung ang galing sa Diyos ay yung kaligtasan dahil sa biyaya naligtas eh. At ang sabi doon, sa pamamagitan ng pananampalataya, so ano yung hindi sa inyo? Kasi redundant na yung hindi sa atin dyan, sa statement na yan ni Paul sa Efeso ay yung kaligtasan dahil nga sa biyaya naligtas eh. So ang kasunod na phrase noong hindi ito sa inyo, di ba? Sabi doon, sa pamamagitan ng ito'y hindi sa inyong sarili. Ano ang hindi sa inyong sarili? Yung pananampalataya. Hindi yung kaligtasan kasi redundant na pag sinabing hindi sa inyong sarili, biyaya na nga. Totoo talagang hindi sa ating sarili yung biyaya ng Diyos, yung kaligtasan na yon, na dahil sa biyaya. Pero ang immediate na word or phrase before the word, hindi ito sa inyong sarili, ay yung faith. It is not of yourselves. Even the faith, ang sabi diyan, is a gift of God, kaloob ng Diyos sa atin. Malinaw po, Pastor? Kasi ang faith ng isang tao na hindi sumampalataya pa ay tinatawag natin na temporal faith lang. Sila yung sumasampalataya lang sa Diyos para sa mga panandaliang bagay. Kasi lahat ng tao may pananampalataya sa Diyos pero hindi siya nakakapagligtas na pananampalataya dahil yung pananampalataya nila pag may sakit lang. Diba? Lahat ng tao tumatawag sa Diyos kahit nga hindi nila kilala ang Diyos eh. Lahat ng Diyos tatawagan nila para gumaling. Pag walang pera, sila ay tumatawag sa Diyos. Kasi naniniwala sila na may makapangyarihang pwedeng mag-provide ng kanilang kailangan. So kahit di nila kilala. Those are also kinds of faith. Pero ano yung faith na kaloob dito? Ito yung faith na nagtiwala ka sa ginawa ni Kristo. Hindi pwede itong magawa ng ordinaryong tao. At dito nga nagtatalo. Ano ba ang nauna? Yung bang faith o yung pagiging born again? Iyon. Diyan naman mapofocus ang argument. Ayan. Una, yung faith mo bago ka na born again o na born again ka muna bago ka nagka-faith. Yan po ang nagiging problema po, Pastor. Yan. Ngayon, may tinatawag tayo na logical order. Kasi ang ginawa ng tao is chronological order. Kasi yung faith before you became born again or you have been born again before you have faith, wala siyang chronological order dahil halos sabay siya eh. Sabay siya. Nang binigyan ka ng, that's the moment na na-born again ka. Kaya hindi mo sabihin na may chronology, kundi logical lang, logical. Kasi ganito eh, ano bang estado ng isang taong hindi pa sumampalataya sa Diyos? Ano ba ang kanyang kalagayan spiritually? Pakibasa mo sa Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. Basahin ko po sa Efeso chapter 2, verse 1 at 2. Sabi po dito, kasi yan yung dahilan kung ba't sinabi ni Paul na yung, even the faith is not of yourselves. Kasi may background. Bakit? Ano ba ang kalagayan ng isang taong hindi pa sumasampalataya? Kaya ba niyang sumampalataya? Tingnan mo. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod niyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa mga pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw, pasakop sa Diyos. Yun ang kalagayan ng taong di pa sumampalataya, patay. Paano sasampalataya ang isang taong patay sa spiritual? Di ba? Kaya ang ano diyan is, it is a figure of speech na yung physical na patay ay kinukumpara sa isang taong patay sa spiritual. Ang isang taong physical na ang taong patay sa physical, hindi rin niya kaya na gumawa ng kahit anong bagay. Kahit tadtarin mo siya ng pino, hindi siya makakaramdam. Tama po.
Di ba? So paano siya makakagawa ng anumang bagay? Yung taong patay sa pisikal. Ganon din ang isang taong patay sa spiritual. Paano siya makakasampalataya? Kung hindi muna siya bubuhayin. Kaya logical na nauna yung pagbuhay sa espiritu, ang Diyos ang naunang kumilos sa isang tao bago siya nagkaroon ng faith na siyang kasangkapan para ma-appropriate o maunawaan at maranasan niya at ma-enjoy niya yung kaligtasan sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya kayo naligtas. O, para ito maranasan, dahil patay ka, bibigyan ka ng Diyos ng bagong espiritu. At yun ang sinasabi sa Ezekiel, di ba? Nabibigyan ka ng bagong puso, bagong pag... So 36 ano po? 26 yata, 27 po yan. pakibasa mo. Basahin ko po. At yan ang malaking problema sa pagitan noong ang tawag doon, irresistible grace at saka yung resistible grace. Na parang tao ang nagpapasya sa kanyang kaligtasan dahil siya ang mayroong kakayahan eh. So kaya niyang sumampalataya ng sarili niya. Kaya nga kung siya'y sumampalataya, yun ang ambag niya. Sa iba, yun ang ambag niya sa kanyang kaligtasan. Dahil in-exercise niya yung kanyang sariling karunungan. Kasi yung tanong niya, naalala ko yung tanong niya eh, kailangan ba na maunawaan muna yung gospel bago siya makasampalataya? O sumampalataya na siya bago naunawaan? Parang may ganung tema sa tanong. Parang, opo, may kasunod na katanungan po, Pastor. Pakibasa mo yung Ezekiel. Pero dito po, ayan. Sabi dito po sa Ezekiel, chapter 36, verse 25, hanggang dito po sa 26. Sabi dito, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang mga naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Sa 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Yun po yung sinasabi doon. Sabi pa dito ay, bibigyan ko kayo sa 27, may sinabi pa, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Yun ang logic. Bago ka makasunod, kailangan baguhin ka muna ng Diyos. Kasi patay ka. Buhayin ka muna. No? Pakibasa mo, LJ. Bigyan natin si LJ ng babasahin. Basahin mo, LJ, yung unang Korinto, Kabanata 2, talata 14. 1 Corinthians 2:14. 1 Corinthians 2:13. 1 Corinthians 2:14. Ang isa bang tao, no? Pero bago yung 14, no, basahin mo muna yung 1 Corinthians chapter 2, verse 11 and 12. Yan. 11 and 12 po, chapter 2. Sabi po dito, hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Ganon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. Verse 12. At ang Diyos at ang espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap natin mga mananampalataya, hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin. Verse 14. Pakibasa. Verse ano po? Okay, tuloy. Ulit, hanggang 12 po. Oo, sige, pakibasa mo. Yun na po yung 12. 14. Sa 14, verse 14. Tuloy mo. Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Yun. So ang isang tao, pagpatay siya sa Espiritu, para sa kanya, kahangalan lang eh. Paano nga siya makakasampalataya? Kaya hindi nga niya maintindihan. Kaya tama yung tanong eh. Kailangan po bang maunawaan muna natin bago tayo makasampalataya? Of course. Pag hindi mo naunawaan, paano ka maniniwala sa isang bagay na hindi mo naunawaan? Paano maunawaan kung hindi ka pa binuhay? Paano nabuhay ang isang tao? Ang sabi doon, pinagkakalooban siya ng Espiritu.
ng Diyos, na tinatanggap ng taong pinagkalooban ng Diyos ng kanyang espiritu. Upang ano daw, maunawaan natin ang mga bagay tungkol sa Diyos, mga bagay na spiritual. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ng Diyos, para sa kanya kamangmangan lang yung salita ng Diyos. Wala sa kanyang kabuluhan yan, walang meaning yan. Kaya ito, tinan mo, practically speaking, not only logically speaking, nung tayo hindi patunay na mananampalataya, kahit tayo ay nagbabasa ng Bible o nakikinig sa isang pastor, o tayo ay nagbabible study, napakatagal ng panahon, hindi naman natin naunawaan yan. Pero may isang bahagi o isang yugto sa ating buhay na bigla na lang parang nag-click lahat. Yun yung panahon na tayo pinagkalooban ng Espiritu Santo. Kaya natin naunawaan na yon. May timetable kasi ang Diyos sa pagbibigay ng kanyang Espiritu sa pananahan sa isang tunay na mananampalataya. Hindi pwedeng takdaan ang banal na Espiritu kung kailan siya mananahan. Hindi pwedeng i-schedule yan, gaya ng Encounter God Retreat. Na-schedule mo ang encounter ng Diyos. Tapos lalagyan mo ng date. Ano yon? Ikaw na ang nag-schedule sa Diyos? Para, o Diyos, bumaba ka ngayon, kailangan kita eh. Samantalang sa experience natin, talagang bigla na lang nating naunawaan. Opo. Hindi mo pwedeng bigyan ng spiritual birthday. Sa totoo lang. Maling katuruan yung 2 beses nagbe-birthday. Dahil daw yung isa ay spiritual birthday niya daw sa langit daw siya sinilang. Paano mo nalaman, 'di ba, na noong ka isinilang sa espiritu? Samantalang ang sabi niyang pakibasa niyang Juan 3, John 3:3 at John saka 4. John chapter 3 verse 3 and 4. Pakibasa mo. LJ, ano naman? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng langit ang hindi ipinanganak na muli. Verse 4. Nagtanong si Nicodemus, paano may papanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak na muli. Tuloy mo sa verse 5 hanggang verse 6. Tuloy. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi may papanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Verse 6. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay, ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritu. Ayun, 'di ba? So kailangan mo nang ipanganak na muli ang isang tao bago siya makabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng sa kakayahan mo 'yan, kundi ang sabi diyan ay kailangan siya isilang sa espiritu. Ikaw nga sa pisikal hindi mo kayang isilang ang sarili mo. Sa espiritu pa. Hindi mo nga kayang ipanganak ang sarili mo, no, sa tiyan ng ina mo dahil wala kang nagawa. Ikaw ay isilang sa pisikal. Gawa ng Diyos din yon. Nang ikay ipagbuntis hanggang sa ikay ipanganak ng iyong ina, wala kang ambag dun. Pagkatapos sa pagpunta sa langit, may ambag ka. Hindi mo nga nauunawaan nga ang katotohanan dahil nga para sa iyo, kahangalan-langan, dahil wala kang espiritu. Ngayon, ang problema ito, kaya bang takdaan ng isang tao o lagyan ng petsa yung kanyang pagkapanganakang muli? Ituloy mo, LJ, sa verse 6 and 7. Kasi di mo pa nabasa. John chapter 3. Tuloy mo lang. Umiihip. Chapter ano po? Then, John chapter 3, yung binasa mo. Di ba 3, 4, 5, 6, basahin mo sa 6 and 7, yung di mo pa nabasa. 7. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay, ngunit ang ipinanganak sa Verse 8 na, umiihip ang hangin. Verse 8. Ang hangin ay umiihip kung saan neto gusto. Naririnig natin ang ihip neto, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan pupunta. Ganon din ang sino mang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu. So hindi alam ng tao kung kailan siya ipinanganak dahil ang kapanganakan, banal na espiritu, ay parang hangin na hindi alam ng tao kung saan pumupunta at kung saan paroroon o kung saan nanggaling. So ang kapanganakan din sa espiritu, hindi mo pwedeng malaman kung kailan, kung eksaktong kailan ka
binigyan o pinanahanan. Basta naunawaan mo na lang bigla. Maaari sigurong malaman mo yung buwan kasi yung buwan na yon ay noong ka talaga nakaunawa. Pero yung eksaktong petsa o minuto o araw na binigyan ka o pinagkalooban ng banal na espiritu, walang birthday. Walang katiyakan kung kailan talaga yon. Kasi hindi mo naman na malalaman eh. Ano ka ba, ikaw ba ay mayroong superpowers para malaman mo at maitanong mo sa Diyos o malaman mo sa iyong sarili na ganitong February 10 ako, pinanganak sa Espiritu. Diba? So hindi mo yun alam. Kaya nga, isang maling katuruan sa evangelicalism, yung pagtatakda ng araw at saka yung pagpapatanggap. Tapos sasabihin mo, pag tumanggap sa salita ay, ngayon ka isinilang sa Espiritu. Tiyak mo ba na ang Diyos talaga pinanahanan ng banal na Espiritu, yung taong pinatanggap mo? Eh marami sa tumanggap lang eh. Itinulak lang naman ng magulang kung bakit nag-Bible study kasi nga school pina-attend o ipinadala sa isang Bible school. Mayroon nga ako noong nakaklase sa Bible school, hindi naging maganda para sa kanya yung Bible school dahil talagang lahat ng kalokohan pinagagawa na niya. Nag-birthday siya sa Bible school, nilagyan niya ng alak na nakalalasing yung kanyang juice. Kaya yung mga pastor na dumalo sa birthday, ang tawagan na pare, nadudulas na, no? Pare, nalalasing na sila. Yun, na-year out. Makita Gilbis Gin doon sa basurahan. Nilagyan niya. So, hindi ibig sabihin, dumalo ka sa isang Bible study, tumanggap ka sa salita at nag-aral ka pa ng Bible, magiging tunay ka. Napanahanan ka talaga. Hindi 'yun na namamanipula ng tao. So balikan natin yung tanong. Mayroon pa siyang ibig sabihin diyan, pastor, yung nagtanong. Bali, may katanungan po dito, pastor, yung patungkol sa Lordship Salvation. Yan. Ano po yung Lordship Salvation? Kasi halimbawa, sumampalataya siya, so naligtas. Nabanggit po ninyo kanina, malinaw na sa pananampalataya lamang. Pero maliligtas ang tao sa pananampalataya lamang, Panginoon. Dahil ang paraan ng kaligtasan ay ginawa lahat ng Diyos. Pero ano po yung sinasabi na katuruan na tungkol sa Lordship Salvation? Hindi po ba ito yung paraan na gumagawa ang tao? Yun bang ito yung paraan na gumagawa ang tao ng paraan no nagsisikap siya na sumunod sa Diyos upang maging katanggap-tanggap sa Diyos, maging aprobahan ng Diyos at siya itanggapin para siya maligtas. Ano po ba ang ang paliwanag niyo tungkol dito? Kung ganon, ito po ba ay umaayon sa salvation by faith alone? Kasi meron ng kumbaga may gawa na. Mag-isipin natin ng Lordship Salvation kasi susunod ka, gagawa ka ng mabuti, utos ng Panginoon, di ba baga? Mga ganon. So, para ikaw ay maligtas, kailangan ay gumawa ka ng mabuti. Parang ganon, Lordship Salvation eh. So, yun yung pagkakaintindi ko po nito, Pastor. So, ito po ba ay konektado? Paano niyo po ito may reconcile doon sa salvation by faith alone? Actually, yung Lordship Salvation ay isang term na coined ni John MacArthur. At yan ay kanyang reaction doon sa easy believism. Na yun nga, declare na ligtas ka na. Tanggapin mo lang si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Parang pinaghihiwalay yung bilang tagapagligtas at Panginoon. Kaya nga, sabi ni John MacArthur sa kanyang aklat, marami yung parang pag nakita yung isang Kristiyano na tumanggap dahil pinatanggap nga di ba? Tapos hindi naman namumuhay ayon sa salita ng Diyos, walang pagbabago kahit ano, o kaya nagbago tapos biglang bumalik sa dati. Parang ang katwiran ng iba ay tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas pero hindi bilang Panginoon. Sa parang easy believism na savior niya si Christ pero hindi pa niya ginawang Lord. Na parang ang tao ang gumagawa sa Diyos na kanyang Panginoon. Yun kung gagawin niyang Panginoon o hindi. Ang term na yan ay reaction ni John MacArthur doon sa easy believism.
charismatic, Pentecostal at ibang evangelicalist, ibang evangelical churches na nagpa-practice nga ng altar. Pansin mo kay John MacArthur, minsan di siya nag-altar call. Opo. Taas ng kamay o nagpatanggap. Even Charles Spurgeon sa history, never siya na nagsali ng salita sa isang tao para ulitin, at pag inulit yung panalangin na iyon ay i-declare na siya iligtas. Doon ang gagaling yan eh. Yung sinner's prayer po ba yung pastor? Yung sinner's prayer na nilalabanan nga ni Paul ni Paul White. Yan, siya ang isa sa mga kilala na advocate noong kailangan hindi lang basta nag-sinner's prayer ang tao, saved na. Kailangan makita sa buhay niya. Ngayon, ang argument diyan ng Lordship Salvation is may fruit ba talaga yung tao na makikita sa buhay niya, na masasabi mo na siya talaga ay sumusunod sa Panginoon. Dahil iyon ay hindi hindi iyon method o paraan para maligtas, kundi iyon ay natural o normal na consequence or normal fruit o normal result noong kaligtasan. Okay po. Na pag ang isang tao tunay na naligtas, talagang pinanahanan ng banal na espiritu, although hindi siya perfect at hindi naman siya magiging perfect kailanman eh. Pangit lang tayo maging perfect. Pero siya nakikitaan ng pagbabago. Opo. Hindi siya nagpapatuloy na namumuhay na katulad pa rin ng dati nung siya'y bago tumanggap o bago nakakilala sa Panginoon. Kaya yung Lordship Salvation ay hindi katuruan na kailangan mong magpakabuti, magpakabanal bago ka maligtas. So kahit ikaw ay naligtas na sa biyaya o ikaw ay tumanggap na ng iyong na umaming ka na ikay makasalanan at ikay nagsisina, ay kailangan mo pa rin na sikapin na maging masunurin para ka maligtas. Hindi ganon. Kundi ang Lordship Salvation, ang katuruan ay may normal na resulta yung pagsilang na muli ng Diyos sa isang tao, sa kanyang espiritu, sa spiritual, no? Na aspeto ng kanyang buhay. Doon sa Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. Pag itinuloy mo yon ay noon kayo'y dating ganito. Pero kayo'y binuhay ng sa verse 5 ng Ephesians chapter 2 verse 5. Verse 5 po. Sabi dito, tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Iyon. Di ba kasi iyan ay kaugnay ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, di ba? Hindi tayo naligtas dahil sa ating sariling gawa o na sumampalataya tayo. Hindi dahil sa atin, kundi binuhay, kita nyo patay tayo. Mayroong external na ginawa ang Diyos bago naging tayo ay nakaunawa. Mayroong panlabas at panloob na gawain ang Diyos na tayo kanya munang binuhay. Una, kanya tayong sinuguan o pinadalhan ng mga ngaral. Kasi ang kaligtasan ay ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng pakikinig. Dahil wala namang pananampalataya kung walang nakapakinig at walang nangaral. Tama po. Diyos din ang nagpadala sa atin ng mga ngaral. Kung sino man yan, instrumento lang yan, kahit ang taong yan ay hindi pa, kulto pa yan, kahit chikobuloy pa yan. Sinabi ang ng mga ngaral, yung salita ng Diyos, maunawaan mo yun kasi through the Word of God, you will be born again. Kasi ang salita ng Diyos, ang instrumento para maunawaan ng tao ang salita ng Diyos. At even yung pangangaral sa kataong yon, kahit hindi ligtas ang nangaral, ay gagamitin ng Diyos yung kanyang salita para yung tao ay makaunawa at ibibigay niya ang kanyang banal na espiritu upang makaunawa ang taong yon during that presentation of the gospel or during the hearing of the word of God. So walang ambag yung mangangaral, walang ambag yung galing at yung rhetoric ability ng mangangaral. Wala yan, kundi tayo isinilang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Working together, the Word of God and the Holy Spirit work together so that that person would be spiritually alive.
So kailangan mabuhay siya muna bago siya makakilala sa Panginoon. Kaya binuhay tayo kailan? Nung tayo ba'y sumampalataya na? Hindi. Binuhay tayo nung tayo hindi pa sumasampalataya. Kaya nga, nang tayo mabuhay, saka lang tayo nagkaroon ng pananampalataya na kasangkapan para ating maunawaan at maranasan at ma-appreciate natin yung kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngayon, ito yung Lordship Salvation na tinutukoy. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, pakibasa yung verse 10 ng Ay po Ephesians. dito, ako na pong babasa, Pastor. Verse 10, ikaw ang bumasa. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Yun, even the good work na gagawin ng isang iniligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na yun ay kaloob din ng Diyos, na tayo buhayin ng Diyos, tayo nagkaroon ng pananampalatayang tunay, ang result niya ay tayo ay gagawa ng mabuti. Bakit? Dahil inihanda din ng Diyos nung una pa man ang ating gagawing mabuti. Nakatakda rin yung ating magiging buhay bilang isang mananampalataya. Kaya makikita mo yung Lordship Salvation dyan na hindi titigil ang buhay ng isang mananampalataya doon lang sa pagtanggap. At pagkatapos save na ako kasi okay na ako. So kahit anong gawin ko, kahit hindi naman siya ang Panginoon ko, tinanggap ko naman siyang Savior ko. So therefore, I am saved. Dahil ako ang sumampalataya So hindi siya pwedeng tumanggi kasi sino man daw sumampalataya ay maliligtas. Sumampalataya ako, therefore, ligtas na ako. Pero the problem is, nasaan ang resulta noon? Hindi natin ina-advocate doon sa Lordship Salvation na yung anong tawag diyan, yung holiness movement na kailangan holy ka talaga bago ka maligtas, no? Kundi talagang magiging ultimate result noong salvation by grace is holiness. Hindi perfect holiness, but growing in holiness. Hindi tayo magiging ganap talaga sa lupang ito. Talagang may mga struggles, may mga temptations, may mga bagay na tayo ay magkaminsan ay madadapa, madudulas, no? Kahit pagising mo sa umaga, di ba? Nagalit ka dun sa aso mo dahil natuntungan mo yung wiwi niya. O, di ba? Nakasala ka na rin. Nadulas ka, nakasalita ka ng masama dahil ano yan bagong gising, wala ka pang panalangin. So, yun. So, di sa impyerno ka uli pala kasi nagkasala ka. Di by grace. Nawala po yung kaligtasan. Kaya ang struggle ng iba, baka mamaya, di ba, sa buong maghapon, ang ganda ng aking yung performance ko sa Diyos, bandang hanggang mula umaga hanggang bandang alas 4, bandang alas 5 sa sobrang traffic, napamura ako, napagalit ako dun sa nag-cut sa akin, wala na naman ako salvation. Di ang mangyayari dyan, hindi by grace, by work. Kasi kung kaya mong iwala ang kaligtasan sa gawa, ibig sabihin, naligtas ka sa gawa. Kasi kaya mong iwala sa gawa. Ikaw pala ang gumawa di kaya mo ngang iwala. So, ayun. With yung nawawala, yung salvation. Nawawala ang salvation. Insecure salvation. Not salvation. Yun. Ano pa yun? Insecure. Insecure pala pang tawag doon. Insecure. Salvation. Insecure Christian. Kasi hindi siya... Saka ang lungkot noon, no? Na parang nagsisikap ka pa rin sa sarili mong gawa. Parang takot na takot ka. Paano ma-enjoy ang buhay Kristiyano kung araw-araw natatakot ka pa rin? So nabubuhay ka sa takot. Hindi sa kalayaan na ikaw ay iniligtas na ng Diyos sa parusa. Wala nang, di ba, Romans 8:1. Wala nang hatol sa sino mang kay Kristo Jesus. Wala nang hatol. Ba? So Romans 5:1, no? Tayo na pawalang sala na sa pamamagitan ng ang pagpapawalang sala, yung justification ay through faith. Tama. Kasi yung justification kasi is a condition of being justified. So na-appropriate mo yung justification by faith.
Yung salvation is by grace, but yung justification, para mo siya ma-appreciate, kailangan may faith ka muna. Without faith, you cannot appreciate a justification or being justified before God, no? Justification by faith. So kailangan mong maunawaan na ikaw ay na-just. Kaya nga ang hirap ang hirap nung Kristiyanong hindi alam ang justification, insecure pa rin siya o wala pa rin siyang kapayapaan at kapanatagan sa harapan ng Diyos. Kahit na siya ligtas na, hindi naapektuhan ang kaligtasan ng kawalan ng katiyakan ng kaligtasan kung talagang tunay ang isinilang sa Espiritu. But yung kasiyahan o yung status ng isang Kristiyano ng pagiging payapa at tiwasay sa harapan ng Diyos, yun ang hindi nakakamit ng isang insecure pa rin. Dahil akala niya ay nag-umpisa sa kaligtasan sa biyaya, pero ang pagpapatuloy ay sa gawa. From beginning to end, the end as well as the means ay parehong galing pa rin sa Diyos at Diyos pa rin. Parehong galing sa Diyos. Ano po? Galing sa Diyos. So, ngayon po, Pastor, ay malinaw na yung Lordship Salvation ay hindi ito nangangahulugan. Ay base dun sa iyo pong paliwanag, hindi ito nangangahulugan na ang isang tao ay gumagawa siya ng mabuti, nagsisikap outside salvation, kundi para maligtas siya. Kundi yung tao ay nagsisikap sa kanyang buhay pananampalataya, nagsisikap siya na maging mabuti dahil ito ay bunga ng, tama po ba, Pastor? Yung bunga ng kaligtasan. Kasi sumusunod siya sa Panginoon dahil siya ay naligtas na. Tama po ba, Pastor, yung ating pagmamahal? Tama. Yung ating paggawa ng mabuti is a sort of thanksgiving sa Panginoon. Yeah, thanksgiving. Pasasalamat natin at pagtanaw ng walang hanggang utang sa Diyos. Dahil iniligtas niya tayo para sa isang taong nakaunawa ng kaligtasan na laban sa kasalanan. So ang pagkakaiba ng isang hindi Kristiyano at sa isang tunay na Kristiyano ay yung kanyang pag-struggle sa kasalanan. Ang isang hindi Kristiyano, nagkakasala siya at masaya siya habang nagkakasala siya. Wala siyang problema doon. Tuloy-tuloy lang siya. Wala siyang pakialam sa kahit anong sasabihin ng tao. Buhay ko to eh. Diba? Wala siyang ginagawang aksyon para umiwas sa kasalanan. Wala siyang pagpipigil, wala siyang struggle, wala siyang pagdurusang nararanasan sa pagkakasala, sa kanyang pagharap at paggawa ng kasalanan. Pero sa isang tunay na mananampalataya, nag-struggle siya internally. Tama. Napakahirap para sa kanya. Pero talagang mayroong labanan eh. So kaya pagpaka. May mga bagay na gusto siyang gawin, pero talagang nag-struggle siya. No, dahil alam niyang masama eh. So hindi niya talaga, gagawa siya ng paraan talaga upang kahit na talagang kaya niya. dahil siya mayroong conviction eh. Yun ang pagkakaiba. May conviction of the Holy Spirit ang isang tunay na mananampalataya. Tama. Yung isang hindi mananampalataya, kasi nga hindi naman siya pinananahanan ng banal na espiritu, patay nga siya. O di patuloy sa paggawa ng kasalanan na hindi nararamdaman kung ano yung kasalanan. Yan, patay siya. Hindi nararamdaman kung ano ang konsekwensya, kung ano ang resulta, at kung ano yung kabayaran ng kasalanan. Wala siyang pakialam doon. Patay nga eh. Pero yung buhay na sa espiritu ay aware na siya ay nagkakasala at siya nag-struggle at siya humingi ng tawad sa tuwing siya ay nagkakasala. Dahil siya ay nahihirapan. Yun ang pagkakaiba. Naalala ko po, Pastor, yung sabi ni Paul Washer na ang buhay ng isang tunay na Kristiyano, yung genuine Christian, ay mayroon siyang daily repentance. Kasi nagigrieve daw po siya sa kasalanan ang isang tunay na Kristiyano. Sangayon po dun sa inyong sinabi. Tama po. Yun. So, mayroon pa ba siyang itinanong bukod dyan? Sorry. So, yun lang naman po, Pastors. Paglilinaw,
So, ibig sabihin, ngayon naging malinaw na ano po na ah, ang isang taong tunay na Kristiyano, mananampalataya, siya ay naging naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at magbubunga ng mabuting gawa yung kanya pong kaligtasan. So, kung ang isang tao ay maligtas, kailangan pala po niyang sumampalataya o paniwalaan o tanggapin yung kung ewan ko kung tama po itong pagkaintindi ko. Ibig sabihin po ay yung kanina yung binanggit po ninyo, Pastor, ano, na kailangan magkaroon ng knowledge ang isang tao patungkol sa kung sino bang Panginoon at sampalatayanan niya ito para siya po ay maligtas. Para po yung dalawa, Pastor. Yung faith ba po yun? O yung maniwala siya at magtiwala. Diba? Paniwalaan niya yung tungkol sa Panginoon and then sampalataya niya na ang Panginoon. Parang ganun po. Pwede po kung paki-expound mo po ito. Ang meron siyang implied na alam niya yung intellectual assent lang. Intellectual assent na parang naniniwala ka lang pero hindi ka naman nagtatrust doon sa pinaniwalaan mo. Parang sa school. Naniniwala ka sa ganyan, sa isang bagay pero never ka na nagtiwala doon sa bagay na yon. Yun. So kaya nga ang pagtitiwala ay resulta talaga ng kaalaman. Hindi lang basta kaalaman kung hindi niyakap mo yun at ibinigay mo ang buhay mo para sa kaalaman na yon. Itinaya mo ang iyong buhay. Kaya ang pananampalataya, naalala ko yung ilustrasyon ng aking dating professor sa Bible School, si Pastor Tony Hermano. Sabi niya, ang isang ilustrasyon niya sa pananampalataya ay pagsampa at pagtaya. Parang pagsampa sa jeep o sa isang sa isang pampublikong sasakyan o sa isang sasakyan na naniniwala ka na yung jeep na yon ay papuntang Divisoria kasi nga may nakapatula. Pero kung naniniwala ka lang at wala kang ginawa, hindi ka sumampa doon at di mo binigay ang pagtitiwala mo doon sa driver para ka makarating doon, kahit paniwalang-paniwala ka, walang mangyayari. So kailangan, bago ka makarating sa patutunguhan mo, kung naniniwala kang yung jeep na yun ay patungong Divisoria, papunta ka doon, sasampa ka. At pag nakasampa ka na, nakataya na ang buhay mo. Hindi na ikaw masusunod. Hindi na yung driver hindi na ikaw ang driver ng buhay mo. Okay. Nakaasa ka doon sa gagawin ng driver. Kung siya ay mabilis magpatakbo o mahina o mabagal, wala kang magagawa doon kasi siya ang hari ng jeep. Hindi pwedeng ikaw ang masunod. Sabihin mo doon sa driver, dito, mama, dito. Oops, pula na, wag kang go. So, titiwala ka na alam nung driver yung gagawin niya. Kasi nga, sumakay ka sumampa ka. Kaya, napakagandang ilustrasyon, na sampalataya, pagsampa at pagtataya ng iyong buhay, ng iyong sarili, doon sa iyong sinampalatayanan. Ibigay mo na ang iyong sariling buhay. Kung mabundol ka, wala kang magagawa. Maroon ka sa loob ng jeep na yon. Kung kasero, di ba, talagang taya mo na buhay mo. Wala kang magagawa. Kung hindi, naroon ka sa loob Yun. Yun pala po ang malinaw na ilustrasyon. Ibig sabihin ay pinagkatiwala mo yung buhay mo. Yun ay doon sa may kakayahang sumampalataya, Pero doon mga taong may sira ang isip at saka bata, syempre ang Bible ay sinulat sa may isip at sa may kakayahang sumampalataya at may kakayahang makinig. Kasi yung mga tao na talagang walang kakayahan na kahit ano na makaunawa, ang Diyos ang bahala doon. Ang atin lang pinag-uusapan dito ay yung sinulatan ng Biblia. At ang sinulatan ng Biblia ay mga taong nakakauna, may kakayahan nawa at may kakayahang doon sa kanilang narinig o kanilang kaalamang na tutunan kahit sa kalikasan. Kumbaga, mayroon silang pag-iisip na responsible sa kanilang kaalam. Kaya walang maidadahilan ang tao kung siya ay hindi sumampalataya. Ang basihan naman ng Diyos doon sa pagsampalataya na yon o pagtanggi sa Diyos ng taong yon, ang basihan ng Diyos ay yung kaalamang kanyang ipinagkaloob doon. Okay po.
Yan. So, so far po, Pastor, ayun po yung mga katanungan na nakalap natin sa ngayon. Okay. Salamat ng marami sa inyong participation, LJ at Pastor Derek. At meron ba tayong naging tanong? Parang wala naman, ano, doon sa ating live sa Facebook. Parang wala namang nag-comment. Hindi ko nasundan yung aking page. So maaaring sagutin na lang doon, no, sa page do sa ating sa ilalim, no, nung ating live video, no, sagutin na lang yung mga tanong na ito. At sa susunod ay atin pong i-improve pa ng atin pong, ito po ay dry run ng atin pong weekly Got Questions sa Philippines live question and answer dito po sa Facebook. Mayroon pa po kayong sasabihin, Pastor Derek? LJ? Okay na po, Pastor. Okay. Salamat po ng marami sa pagsubaybay at hanggang sa muli po dito po sa atin pong Got Questions Philippines live video question and answer sa Facebook. Salamat po ng marami sa pagsubaybay. At magandang